Ngayon, balikan natin ang mga archetypes, isa-isahin natin. Tragedy of the commons, kapag sariling pakinabang ang nauuna, lahat na peperwisyo. So ang sistema ay pumapasok sa tragedy of the commons kapag lahat ay gumagawa para sa sariling pakinabang nang hindi iniisip ang epekto sa kabuuan. Kapag pinagsama-sama ang mga individual na kilos, maaaring mauwi ito sa pagkaubos ng yaman na dapat sana ay para sa lahat. So, bottom line, individual na pakinabang nagdudulot ng kapinsalaan sa kabuuan. Fixes that backfire. Solusyong nagpapalala sa problema. Sa archetype na to, ang solusyon ay parang band-aid lang, pansamantala. Maaring gumana ito sa simula, pero kalaunan may mga hindi inaasahang epekto na mas nagpapalala pa sa problema. Parang kumpanya na nagtitipid sa training, akala ay nakakatipid pero bumababa pala ang productivity. So ito ay pansamantalang solusyon ngayon, pangmatagalang problema bukas. Drifting goals, pamantayang binababaan, hindi problema ang nilulutas. Kapag hindi maabot ang target, may dalawang landas, ayusin ang problema or babaan ang target. Sa archetype na to, madalas pinipili ang mas madali, babaan na lamang ang standards. Parang sales team na imbis na mag-level up, binababaan na lang ang quota. So ito ay pagpapababa ng pamantayan sa halip na harapin ang tunay na issue. Growth and underinvestment, paglago na hinahadlangan ng kakulangan. So sa simula, may pamumuhunan or merong investment kaya nagkakaroon ng growth o paglago. Pero pagdating sa limitasyon, pag dumating na sa hangganan, imbis na magdagdag ng capacity, binababaan ang pamantayan. Parang negosyo lumalaki pero ayaw magdagdag ng staff kaya lumalala ang serbisyo. Kaya kung kulang ang puhunan sa capacity, sisikip din or hindi rin mararating ang tagumpay. Limits to success, may hangganan kahit masigasig. Sa archetype na to, kahit anong effort o performance, may invisible na ceiling, invisible na kisame. Maaring ito ay resource, maaring sistema o kultura, pero tiyak, may pumipigil. Parang atleta na grabe mag-ensayo pero may injury na hindi na nagagamot. So, ibig sabihin, yung tagumpay na hindi maabot dahil may hindi tinutugunang hadlang. Shifting the burden, panandali ang ginhawa, pangmatagalang dependence o pagsandal. So sa halip na ayusin ang ugat ng problema, umaasa tayo sa panlabas na tulong. Sa una, gumagaan ang sitwasyon. Pero sa huli, nasasanay tayong umasa. Parang opisina lang na laging kumukuha ng consultant, yan imbes na palaguin ang sariling team. So ano yan? Pagdepende sa labas, imbis na paunlarin ang loob. Success to the successful. Yung maunlad na, lalong umuunlad. Yung matagumpay, lalong pinagtatagumpay. So kapag mas binibigyan ng resources ang isang grupo, mas nagtatagumpay sila. At dahil dito, sila pa ulit ang binibigyan ng mas maraming resources. Samantalang yung iba, kahit may potential, lalong napag-iiwanan. Parang funding sa mga kilalang brand ng produkto. Habang startup, hirap sa puhunan. So ang mayroon, lalong nagkakaroon. Ang wala, lalong nawawalan. At ang escalation, threat, increases threat. So, isa sa pinakadelikadong archetype yan. Kapag ang isang panig A ay nagpapakita ng lakas o banta, kadalasan ang kabilang panig B ay hindi nagpapahuli. Gaganti ito sa pamamagitan ng pagpapalakas din ng sarili. Ang lakas ng isa ay tinuturing na banta ng kabila, kaya't pareho silang patuloy na nagpapalakas at nagdudulot ng lalong matinding tensyon. So, paikot na pagpapalakas at pagganti hanggang sa maging delikadong siklo na mahirap putulin kapag nasimulan na. So ano yung mga tips natin? Kapag sinusubukan nating unawain ang isang sistema, mahalagang magsimula sa simpleng tanong, paano ba ito kumikilos? Ano ba yung ugali nito? So obserbahan natin yung mga pattern ng kilos, yung ugnayan ng mga variables at mga bahagi, at kung paano ito tumutugon sa mga pagbabago sa kapaligiran, sa mga external variables or exogenous variables. Pagkatapos ito, ihahanay na natin sila sa tumpak or sa akma na archetype. So ito yung magsisilbing gabay natin kung anong uri ng intervention ang kailangan nating gawin. So sa madaling salita, unawain muna ang kwento ng sistema or yung system story, yung mga ugnayan, yung mga salik at yung daloy ng influence, bago tukuyin kung anong archetype ito.
At kapag tama nating natukoy o tumpak nating natukoy ang systems archetype na nasa likod ng isang problema, mas magiging malinaw kung anong uri ng intervention ang akma.